Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Panoorin itong video clip dahil ito ang ating pag-uusapan ngayon. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Alam naman natin na ang tuta o aso kapag ginamit ito bilang pagsasalarawan sa isang tao, ibig sabihin sunod-sunuran. Kaya nais ilarawan ni Senator Alan Peter Cayetano na itong si Senator Ping Lacson, siya raw ay sunod-sunuran sa Malacanang. Tuta ba ng Malacanang si Senator Lacson? Hindi na raw tuta. Aso na raw. Matinding insulto ito kay Senator Lacson. Masakit pakinggan, lalo na kung hindi naman totoo. Pero masakit pa rin. Kahit na may katotohanan, masakit na pakinggan pa rin. Kaya rumisbak si Senator Ping Lacson kay Senator Cayetano. Malapit na raw bumigay si Senator Alan Peter Cayetano at nanawagan siya sa publiko na ipagdasal si Senator Cayetano na huwag naman sanang bumigay at tuluyang magpakamatay. Kasi kung ano-ano na raw ang mga sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng kanilang alitang dalawa, wala na raw sa katwiran ang mga sinasabi, ang mga pahayag ni Senator Cayetano. Sa palagay ninyo, tama ba ang binitiwang salita ni Senator Ping Lacson? Panoorin ang ating isang bahagi na video ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Oh, kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Oh, pero sila, nag-take turn sila. Oh, liberal, kayo naman. Oh, Raffy Tulfo, ikaw naman. Oh, But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo. Oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Oh, yung kontraktor na balik-balik sa office mo. Yung kontraktor sa party. Oh, marami pang iba. Doon muna tayo. Oh, marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit.
Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit ng isa. Nasabi niya, inosente ako, ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. Ano sa palagay ninyo? Walang silbi ang kanyang mga pahayag. Wala ito sa katwiran. Wala na sa direksyon. In short, dispalinghado. Ano sa palagay ninyo? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.